Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli namang nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Bago tayo patuloy sa ating topic, hingilan po ako ulit ng konting pabor. Sana po pakilike ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang mga kababayan, tuloy na tayo kagad sa ating topic. Pastor Kibuloy, mayroon ng kakampi sa Senado mga kababayan. Itong si Senador Robin Padilla ay sinasabi nga na kahit kailan ay hindi siya hiningan ng pera nitong si Pastor Kibuloy mga kababayan. Kahit nung eleksyon ay humihingi siya ng tulong sa grupo nga nitong si Pastor Kibuloy, ay ni minsan daw ay walang pera na hiningi na kapalit itong si Pastor Kibuloy. Tamimi siya Tamimi si Senador Risa Hontiveros mga kababayan. Pero talagang ayaw magpatalo nitong si Senador Risa Hontiveros mga kababayan. May banat pa rin nung bandang huli. Yun ang mga kababayan, itong si Robin Padilla nga ay alam naman natin na magkaibigan ito noon pa sila Pastor Kibuloy mga kababayan At ayun pa kay Senador Robin Padilla, kung matatapang naman itong mga tumistigo laban kay Pastor Kibuloy, dapat hindi na kayo nagmaskara. Yun ang mga kababayan, huwag natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Hindi po sa inyong lahat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamualaikum. Kulala si Tiberos. Pagbati po ng kapayapaan, pagpapala ng nag-iisang Panginoon Diyos sa inyong lahat. Aming ginagalang na bilang tagapangulo, sa akin pong pagdalo sa pagdinig ngayon, ako po ay naliligayahan sapagkat narinig ko po ang panig ng ating mga resource person, katulad po sa mga taga-gobyerno. Naging malinaw po sa akin na ito pong pagdinig nito ay hindi pa po nakakarating sa legal na usapin, sa napakalinaw pong pagpapaliwanag na ang lahat ng po ito ay dadaan sa investigasyon. At yun po ay napakagandang senyales para sa ating mga kababayan, sapagkat malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang. At napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras na ito. Ang lahat ay may boses. Pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa. At ganun din po ang pagdepensa naman sa ng ating inaakasuhan. Napakaganda po ng ganitong pagdinig, sapagkat ang Senado, ito pong aming institusyon, ito po ay institusyon na gumagawa ng batas na magbibigay ng proteksyon sa bawat Pilipino, anuman ang katayuan. At kayo naman po dyan sa executive, kayo po ang mag-i-implement niya kung ano yung mga nagagawa namin batas. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay ng statement, mahal na ginang tagapangulo, bilang ito po ay hinihiling ko na mailagay sa record ng Senado, sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon na Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5
Hindi po ako hiningan ng pera, o pastor. Ang gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa kingdom of Jesus Christ hinilang ng pera. Not even once. At ako po ay magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People sa akin. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikula yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Barako ng Pero alam salamin. niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po Yun, tama yun. natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ginang tagapangulo. Yun ang mga kababayan, tama din naman talaga si Senador Robin Padilla. Meron akong napanood isang babae na sinasabihan si Robin Padilla na bubo daw. Sana ito yung naging senador, hindi si Senador Robin Padilla. Napakatindi naman ang nagsasabi, isang vlogger yung mga kababayan na sa Facebook page kung napanood yun, na sinasabi nito na itong si Robin Padilla daw ay wala daw pag-iisip. Siya yata yung walang pag-iisip. Bakit si Robin Padilla nasa Senado? Ikaw wala ka sa Senado. Sino mas matalino sa inyong dalawa? Yun ang mga kababayan, napanood ko lang yung vlog yun, nadaanan ko lang, parang naman mga kababayan, nakakapangit naman na panoorin na sabihan mo yung isang senador na bubo, walang utak. Lahat yung mga senador na yan, matatalino yan, kaya nandyan sila. Kahit yan si Senador Santos Virus, ang talino niyan. Pero nga lang, mga kababayan, yung talino ay hindi ginagamit sa tamang paraan. Puro yan matatalino, mga congressman. Matatalino yan lahat. Kulang tayo sa talino kasi wala tayo dyan. Wala tayo sa kinalalagyan nila. At itong si Senador Robin Padilla, sinasabi nga na itong si Pastor Kibuloy ay hindi ni minsan ay nanghingi sa kanya ng pera, mga kababayan. At ayun pa sa magaling na senador na si Robin. Baka hindi nila alam nung panahon ni yung nagkakagulo sa mga kababayan sa Mindanao, yung may mga abusayap na nangustis na yan, nangustis na kung sino-sino, mga kababayan. Isang pastor yata yun na si Robin Padilla lang ang nakakapunta sa lugar na yun. Hindi yata alam nung iba, mga kababayan, na itong si Idol Robin Padilla ay noon pa tumutulong na ito sa ating gobyerno. At isa pa nga, mga kababayan, ito sinabi ni Idol Senador Robin Padilla na dapat magpakita kayo ng mukha kung kayo man ay matatapang na nanghuhusga o nagbibintang, mga kababayan, sa isang tao. May isang vlogger din tayo na napapanood dyan na panay takdak, ang tapang daw niya, nakikipag-away, mga kababayan, pero hindi naman nagpapakita ng mukha. Hanggang ngayon nakamas pa rin.
Kung matapang ka talaga, ipakita mo yung mukha mo. Nagtatapang-tapangan ka lang. Ang totoo dyan mga kababayan, pasensya na. Kung sa may mga vlogger dyan na, diba, na hanggang sa ngayon, matapang daw sila pero nagtatakip ng mukha. Tapang ba yan? Ano mga kababayan, dito lang muna at bago tayo magtatapos, magsa-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Virgin Religious ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Ma'am Caroline Kawakami, kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay tika lang ha, sino ba ito? Ito din sa mga may bandang baba. Shoutout kay Luciana. Mabuti pa to si Luciana. Kahit na galit sa akin, nagko-komento. Shoutout kay Joe Finger ha. Shoutout kay Joe Finger sa pa yun. Sa pang-buzzer ko. Oy, pasensya na sa sa mga manonood natin diyan na alam ko naman na may kanya-kanya nga tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong pinapanigan. Mga kababayan ha, hindi ako against sa sabihin ko lang sa inyo mga kababayan, hindi ako against sa pamahalaan ngayon, pamahalaang Marcos. Noon mga kababayan, kung alam nyo lang sa panahon ng eleksyon, nasa Maynila ako noon mga kababayan, kahit saan magpunta yung tawag nito mga kababayan, yung pangangampanya ni Pangulong Marcos, nandoon din ako. Napunta ako ng Philippine Arena, nakipagsiksikan ako sa Commonwealth para makipagparid na napakadaming tao. Pumunta ako sa Paranaque, kung saan-saan pa mga kababayan, basta nandoon si Pangulong Marcos. Sumusuporta tayo sa ating Pangulong Marcos kasi nga ang inaakala talaga natin ay magbabago yung ating pamamalakad ng ating bansa. Hintayin natin. Hindi naman natin kinakalaban mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna. Hindi na tayo mag-shoutout kasi nawawala na ako sa focus. At once again, this is Ronnie TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.